Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Pansin kasi niya dito na meron itong taglay na hindi masukat na lakas pagdating sa pisikalang laban. Meron din itong malalapad na sugat na naghihilom na isa sa patunay na marami na itong digmaang pinagtagumpayan. Ilang minuto pa ang makalipas, muli na namang sumuot sa katawan ng kahoy ang ginintuang tikbalang na kanyang nasilayan. Kasabay ng paglalaho ng tikbalang niyon ay ang pagsulpot ng ermitanyo sa kasama nilang mga antingero. Matyaga niya itong hintay upang tanungin kung ano ang ginagawa nito sa kausap nitong tikbalang. Sa pagbabalik ng ermitanyo, agaran din naman itong tinanong ni Noli. "Manong, ano yung nilalang na yun?" Gulat na tanong ni Noli habang pinagtitinginan sila ng kanilang mga kasamahan. Ikaw talaga oh. Kasanggayo ni Macario iho. Hari yon ng mga tikbalang at mga tayho sa ikaapat na mundo. Kung susumahin mo iho, kasing lakas ang nilalang na yon sa hari ng mga maharlika ng mga engkanto. Alam kong hindi mo maaring marinig ang kanyang sinasabi dahil tanging ako lamang ang kanyang pinahintulutang marinig ang bawat kataga niya. Hindi niya ginawa yon para sa inyo, bagkus ginawa niya ito upang hindi marinig ng kanyang reyna ang aming pag-uusap. Halika na, para makakain na tayo. Wika nito na para bang wala lang yun sa kanya. Matapos nilang mag-usap, pinili na nilang dalawang bumalik sa kinaroroonan ng kanilang mga kasama. Napansin kasi ng ermitanyo na kanina pang nag-aantay sa kanila ang kanilang mga kaanib. Ayaw ng mga itong kumain kung hindi sila sabay-sabay dahil taliwas yun sa kanilang paniniwala. Matapos nilang kumain, wala namang ginawa ang mga kasama nila Manong Duming kundi titigan ang napakagandang kapaligiran. Sila Noli naman at Danilo, sinisiguradong ligtas ang mga kabayo laban sa mga hayop na gumagala sa paligid. Pinili nilang ilapit sa kanilang pwesto ang mga kabayo upang maramdaman nila ang ibang nilalang na magbabalak sa kanilang mga alaga. Sa paglipas ng mga oras, paisa-isa nang nakatulog ang mga kasama nila Noli. "Manong, ano kaya kung lilibutin ko muna itong lugar na ating kinaroroonan? Batid kong hindi ako napapalagay. Parang hindi ako makatulog eh. Gusto kong sumuntok ng anumang bagay, Manong." Wika niya sa kanyang maestro. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, napatingin naman ito sa kanya at nagwika ng, Sinasabi ko na nga ba na malapit nang magpaparamdam sa iyo ang kapangyarihan ng agon na tangan mo. Mabigat talaga yan sa pakiramdam kung hindi mo yan mapapakawalan. Basta, bumalik ka kagad. Ingat ka din. Malapit na tayo sa teritoryo ni Sanoy. Sinasabi ko sa iyo, lahat ng masasamang nilalang ay naririto. Sagot naman ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Noli, bumangon naman siya sa kanyang pakakahiga upang lumakad na.
Nanibago kasi siya sa kanyang sarili ng mga oras na yon, magmula nung makuha niya ang mutya ng agod. Isang sapak lang, matulog na ako. Wika niya sa kanyang sarili. Kailangan niyang humanap ng isang malaking puno ng pakol. Nang kanyang pagbubuntungan ng kanyang gigil, ang pakol pala ay ito yung uri ng saging gubat na ang bunga ay napupuno ng butong ilog. Sa paglalakad ni Nuli, walang ni isang nakapansin sa kanyang paglalakad. Ilang minuto pa ang makalipas. Napansin niyang wala siyang nakikitang puno ng pakol sa paligid na yon. Purong mapatag na kagubatan at kakahuyan ang kanyang nakikita. Kaya doon niya napagtantong kailangan niyang gamitin ang anyo ng anino upang mapadali niyang marating ang lugar kung saan maraming sagingan. Sa pagkawala noon ng pisikal na itsura ni Nuli ay ang paglitaw niya sa hangin. Sa sobrang bilis ng kanyang pagkawala ay tanging hangin lamang ang iyong mararamdaman. Halos minuto lang ang makalipas nang marating niya ang maraming punong pakol na merong pampang sa gilid. Sa pagdating niya sa lugar ay pinili niyang lumapag sa lupa upang humanap ng malaking puno ng pakol upang kanyang pagpakawalan ng umaapaw niyang lakas. Nang mga oras na yon, hindi naman nag-alala ang ermitanyo kay Nuli dahil basa na ng matanda ang kabuuhan niyang abilidad. Sa pagdating niya sa sagingan, napapansin niyang maraming maliliit na boses ang nagtatawanan. Hindi siya nito tinitigilan hanggang sa mariting na niya ang pinakamalaking puno ng pakol na nasa gitna na ng pusod nito. Hoy, huwag nga kayong magulo dyan. Manood lang kayo. Wika niya. Sa pag-usal niya sa kanan niyang kamao, nararamdaman niya ang natatanging panggigigil dito. Animoy gusto niyang wasakin ang mga puno doon. Nang mahanda na niya ang kanyang kanang kamay, isinara na niya ito. Pagsapak niya sa malaking punong pakol, yung katawan ng saging noong tinatamaan ng kanyang suntok, animoy tinamaan yun ng balang kanyon. Wasak yun. Nang ginawa yun ni Nuli, lahat ng mga nilalang nanonood sa kanya, nagsisipulasan yon. Lalo na yung maliliit na boses na nagtatawanan kanina. Matapos yung ginawa ni Nuli, bumalik yung mapayapa niyang pakiramdam sa sarili. Ngunit, nag-alala naman siya dahil sa kanyang ginawa. Maaring may mga nilalang siyang nagambalang nakatira sa lugar. Hindi naman siya kaya nitong saktan dahil mas hamak na malakas siya kumpara sa mga ito. Pero nakonsensya naman siya, kaya nag-alay siya ng mga dasal sa paligid bilang pagbibigay ng pasensya sa mga ito. Napapansin kasi niyang may animoy mga batang umiiyak. Matapos yun, bumalik na siya sa kinaroroonan nila Manong Duming. Pagdating niya sa lugar kung nasaan ang mga kasama nila, nakita niyang kausap ni Danilo ang ermitanyo habang nanabako ang mga ito. Oh, Nuli, andyan ka na pala. Kala namin ano nang nangyari sa'yo. Nais sana kitang sundan kaya lang pinigilan ako ni Manong Duming. Matulog na tayo. Wika nito sabay higa
sa tabi ng ermitanyo, kung saan doon din higa si Nuli. Kinabukasan, pinili naman nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Mas mainam kasing maglalakbay habang hindi pa gaanong kasikatan ang araw, upang madali silang makausad patungong Uringaw. Sa patuloy ng paglalakad ng mga kabayong sinasakyan ng kanilang pangkat, nadapo na nga sila sa Uringaw. Ramdam nila ang kakaibang presensyang nakapaligid sa lupaing yon, nang siyang naghudyat sa kanila na nasa lupain na sila sa nagngangalang Sanoy. Lahat ng kanilang pangkat ng mga oras na yon, nararamdaman ang presensya sa magmaistrong Sanoy. Dahil sa nararamdaman ng pangkat ng ermitanyo, matinding pag-iingat ang kanilang ipinapatupad. Kailangan nilang mag-ingat. Dahil ayon kay Manong Duming, maraming alagang sigbin ang si Sanoy na paikot-ikot lamang sa lugar na yon. Habang nilakbay nila ang daan papunta sa tahanan ng nagngangalang Sanoy, panay ang pagsisipat nila sa paligid. Gawa ng meron kasi silang nararamdamang kakaiba na parang merong nagmamasid sa kanila na hindi nila nakikita. May kalayuan pa noon ang bahay nila Sanoy, kaya nanatiling alerto ang pangkat ng ermitanyo. Sa pagsapit ng hapon, doon na nga nag-iba ang ihip ng hangin sa buong paligid. Habang sila'y nakasakay sa mga kabayo, bigla silang napatigil nang makasipat sila ng kakaibang nilalang na tumatakbo ng napakabilis patungo yung talahiban, hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Pero ang ipinagtataka nila dito, nagliliwanag ang buong kanyuhan ng nilalang na yon, kaya hindi ito masipat nang maayos nila Manong Duming. Animoy isa itong kambing kung iyong sisipatin, pero nababalot ang pagmumukha nito. Habang pinagmasdan nila ito, Manong Duming, pinatigil nila ang kanilang mga kabayo upang magmasid sa paligid. Ilang minuto lang ang makalipas ng kanilang pagmamasid. "Ermitanyong Duming, Carpio, pasugod na ang mga demonyo." Nang marinig ito nila Nuli at Danilo, agaran din naman nilang tiningnan ang kanilang mga kasama. Kitang-kita nila noon ang isang nilalang na papasugod sa kanila. Kaya ang ginawa noon ng dalawang ermitanyo at mga albularyo ay tumalon sa kanilang mga kabayong sinasakyan. Dahil sa pagsugod ng mga nilalang na yon, doon din nasilayan nila Manong Duming ang tangkad ng mga ito, na halos kasing laki na ng turong kalabaw. Dahil sa nagliliwanag sa mukha nito, hindi yun magawang masilayan ng mga albularyo, pati na ang ermitanyo. Dahil din sa mga pangyayaring yon, tila ba nabigla ang mga kasamahan nila Manong Duming. Ang iba sa mga ito ay hindi na nakapag-isip ng tama, nang sa hindi malamang dahilan, maging sinuli noon, walang kaidi-idiya kung anong nilalang ang nasa kanilang harapan. Nang wala nang nakitang paraan si Manong Duming, tinawag na nito ang Dalupao upang may katulong sila sa labanan na yon. Lumitaw na rin sa mga kamay nito ang bastong may trabongko, nang siyang ikinagulat ng mga bagong kasapi nila. Sila Nuli at Danilo naman, naghanda na sa kanilang unang gamit na ipapamalas. Dahil sa ginawa noon ni Manong Duming, napilitan na ding ilabas ng mga albularyo ang kanilang mga armas
sa pakipaglaban. Ang gamit nila noon ay puro mutya at agimat at ang kanilang karga na may mga kasamang latigong gawa sa buntot pagi. So pabang sa 160, magandang labanan to. Kaya antayin nyo hanggang sa pagbabalik ng ang ermitanyo.